Life After Prison. By Silence You. Kabanata 321. Kasinungalingan. Kasinungalingan lahat. Hindi matanggap ni Stanley ang nangyayari at nauutol na sabi habang tinuturo ang mga babae. Pero sinampal ulit siya ni Blade. Anak, sinusubukan mo pa bang makipagtalo sa amin? Pinagbibintangan mo ba kaming nagsisinungaling? Hindi ba sinabi na ni Hallmaster Larry na nakikipag-inuman sa amin si Mr. Severin? May mga bola kang sinusubukang iframe siya. Damaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig ni Stanley, at sa wakas ay napagtanto niya na siya ay bugbugin hanggang mamatay sa oras na iyon at doon kung hindi niya aminin na sinubukan niyang iframe si Severin. Napakalinaw na sina Larry at Blade ay parehong tinutulungan si Severin, at wala sa dalawa ang mga taong maaari niyang saktan si Stanley. Ako. Nagkamali ako. Gusto kong linlangan si Severin ng kusa. Alam kong malaki ang kinikita niya kaninang umaga, kaya naisip ko na makakatulong siya sa pagbabayad ng bill dahil marami siyang pera. Ibinaba ang kanyang ulo at malungkot na sinabi habang tinitiis ang dalamhati sa kanyang puso. Nakakahiya. Nakakahiya lang. Binatukan ng matandang babae si Stanley ng galit na tingin. Pagkatapos, lumingon siya kay Robert at nagtanong. 66,000 ay isang napakalaking halaga ng pera. Maaari ko bang itanong kung maaari pa bang magbigay ng karagdagang diskwento? Kumunat ang noo ni Robert at sinabing. Hindi ako autorisadong magbigay ng mga diskwento, ngunit maaari kong tanungin ang aming general manager kung gusto mo. Pagkatapos ay tumawag si Robert sa telepono at ipinaliwanag ang sitwasyon sa general manager, na dumating kaagad. Nang dumating ang general manager, napabuntong hininga siya nang makita niya sina Larry at Blade. Magalang niyang binati ang mga ito. Hallmaster. Master Blade. Humakbang din si Severin at sinabi kay Larry. Hallmaster Larry, nabalitaan ko na ang bar na ito ay pagmamay-ari ni Draco Hall, kaya iniisip ko kung tama bang magbigay ka ng diskwento, para sa akin. Tuwang-tuwa sina Catherine, George, at lahat ng marinig iyon, dahil hindi nila inaasahan na ang bar ay pagmamay-ari ni Draco Hall. Dahil si Severin ay tumulong sa pamamagitan, maaari na nilang asahan na makatipid ng maraming pera mula doon. Habang ang lahat ay sabik na nakatingin sa kanilang dalawa, bahagyang ngumiti si Larry at sinabing. Oo naman. Dahil mabait na hiniling sa amin ni Mr. Severin, maaari nating bawasan ito ng halos kalahati ng presyo. 33,000 ay ayos na. Salamat, Hallmaster Larry. Ibinaba ni Stanley ang kanyang ulo at sinabi sa pinakaagrabyado na tono. Dalhin mo sila para ayusin ang bayarin, Robert. Sabi agad ng general manager. Salamat, mabait na mga ginoo. Nakahinga rin ng maluwag si Catherine. Bagamat ang mga syanahan ay patuloy na umuunlad nitong mga nakaraang araw, ang $66,000 ay hindi maliit na halaga, ngunit nailigtas na sila ni Severin ng higit sa $30,000 sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang pangungusap. Sa kanyang pag-alis, hindi niya maiwasang sumulyap muli kay Severin. Medyo samobra si Stanley sa pagkakataong ito. Salamat sa tulong ni Hallmaster Larry para makaalis tayo sa sitwasyong ito, kung hindi ay pinilit niya si Severin na bayaran ito. Nakangiting sabi ni Felicia pagkatapos makaalis sina Catherine, Stanley, at ang iba pa. Tumango rin si William. Nakakakilabot na tao si Stanley. Dati-rati ay pinupuntirya niya si Diane, at ngayon ay paulit-ulit niyang ginagawa ang parehong bagay. Hahaha. Masyado kayong mabait. Kahit anong kinalaman ni Mr. Severin, kasali rin ako. Ang relasyon namin ay parang mga sworn brothers. Nakangiting sabi ni Larry. Sabi niya sa kay Severin. Medyo gabi na, Mr. Severin. Paano kung ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap sa ibang araw? Tumango si Severin, at magalang na sinabi. Maraming salamat sa tulong mo kanina. Hahaha. Ayos lang. Aalis na tayo. Tumawa si Larry, at muling nagpaalala. Nga pala, huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo kanina. Life After Prison. Kabanata 322. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako doon sa oras bukas ng umaga. Ngumiti naman agad si Severin. Sumunod kay Larry at sa iba pa palabas.
Lumabas din si Catherine sa lugar pagkatapos magbayad ng pera, at nakumpirma niya ang kanyang mga hinala nang makita niyang masayang nakikipag-usap si Severin kina Larry at Blade. Napatingin ang lahat sa pag-alis ni Larry, at ngumiti si Catherine kay Severin habang sinasabi sa tono ng papuri. Salamat sa iyo na nakatipid kami ng 33,000. Isang ngiti ang iginanti ni Severin. Well, si Larry ay isang napakamapagbigay na tao. Tuwang-tuwa siya nang tumulong ako sa pagpapagaling sa kanyang ina noong isang araw, at ngayon ay kapatid na rin niya ako. Lalong natuwa ang matandang babae sa sinabi ni Severin. Iyon ay hindi maaaring maging mas mahusay. Kung maaari naming panatilihin ang relasyon na ito, pagkatapos ay naniniwala ako na ang ilan sa mga first-tier upper class na mga pamilya ay maaaring hindi maglakas loob na pukawin tayo sa isang kapritsyo sa hinaharap. Malamang na magpakita sila ng higit na paggalang sa atin. Nakaramdam din ng saya si Felicia, at hindi niya naiwasang sabihin. Siyempre, ang aking anak na babae ay may magandang mata para sa mga lalaki. Siya ay may maraming potensyal, ngunit hindi namin ito masyadong nakuha noon. Medyo natulala si Diane nang makitang tinatanggap ng mga miyembro ng kanyang pamilya si Severin, ngunit hindi niya sinabi na mas masaya siya na nangyayari ang mga bagay sa ganoong paraan. Hindi bababasa, ipinakita nito na ang kanyang pagpupursage ay hindi nawalan ng kabuluhan. Tumingin si Catherine kay Stanley, na nakayuko, at sinabi. Talagang malakas ang loob mong umorder ng napakaraming red wine. Stanley, nahihiya ka ba ngayon? Lola, ako. Gusto pang ipagtanggol ni Stanley ang sarili, ngunit napabuntong hininga na lamang siya sa huli sa kanyang kalunos-lunos na pagtatangka na nagresulta sa mas malaking pagkatalo. Gusto sana niyang linlanggan si Severin, ngunit malamang na pinili ng huli ang bar na iyon dahil alam niyang kay Larry ang bar. Sa bagay, maganda naman ang relasyon ni Severin kay Larry. Sa pagbabalik tanaw, si Severin ay malamang na isang hakbang sa unahan niya at inilunsad ang kanyang sariling pakana laban sa kanya tulad ng ginawa niya sa kanyang mahinang pakana laban kay Severin. Umalis ka na. Hindi mo na naisin na ipagpatuloy ang paggawa ng kalokohan sa iyong sarili dito pagkatapos na kami ay sumugod sa kalagitnaan ng gabi upang iligtas ka, hindi ba? Sa wakas ay hinimok ni Catherine. Si Stanley, ang kanyang pamilya, ang matandang babae, at ang mga bodyguard ng mga Shanahan ay mabilis na nagmaneho, ngunit naroon pa rin sina Felicia, Megan, at William. Nang wala na ang iba, tumingin si Felicia kay Severin na may maningning na mga mata at nagtanong. Kumita ka ba talaga ng 150 milyon, mahal kong manugang? Tumanggaw si Severin. Sa totoo lang, ginawa ko. Magaling. Ibig sabihin, makukuha mo na ngayon ang $7.5 milyong na dote. Huwag kalimutan. Nauubos na ang oras. Hindi napigilan ni Felicia na paalalahanan si Severin na ilipat agad ang pera. Yun lang ba ang iniisip mo? Yung $7.5 milyong dote. Ikaw ay isang adik sa pera. Sabi ni William habang naglalabas ng sigarilyo at sinimulang hitaitin iyon. Hindi niya maiwasang idagdag. Sinabi ko na sayo na hindi ganoong klaseng tao si Severin. Hinding-hindi siya makikipaglokohan sa ibang babae at makakatulog sa kanila. Si Stanley lang palagi ang nag-iisip ng mga paraan para mapabagsak tayo. Sa pagbanggit kay Stanley, huminto sandali si William at muling nagsalita. Malamang lalo siyang nagalit ngayong si Diane ang general manager. Kailangan nating maging mas maingat sa kanya. Gagawin natin. Gayunpaman, sobrang gabi na, at kayong tatlo ay dapat na bumalik at matulog na. Napangiti si Diane at pinanood ang pag-alis ng kanyang mga magulang kasama ang kanyang kapatid. Nang si Diane at Severin na lang ang natira, tumingin siya kay Severin at nagtanong. Maging tapat ka, ngayon. Ano nga ba ang nangyari? Sigurado akong nakapunta ka na sa bar na ito dati. Life After Prison. Kabanata 323. Hindi mapigilan ni Severin na mapangiti ng mapait habang sinasabi. Matalino kagaya ng inaasahan ko, honey. Walang nakakatakas sa atensyon mo. Nakangiting sabi ni Diane. Ang aking ina ay isang simpleng tao, kaya hindi niya masyadong iisipin ang mga nangyari. Si Lola naman, alam naman niya siguro na hindi ganoon kadali ang mga bagay-bagay, kahit na hindi naman ganoon kahalaga.
Baka alam ni Lola na napunta ka sa bar na ito, pero hindi kanya mailalantad dahil sa magandang relasyon niyo ng Draco Hall. Mas mahalaga iyon sa kanya. Tumango si Severin. Aba, ang totoo, madalas na ikaw at ang mga magulang mo ang pinupuntirya ni Stanley noong pinalayas ka sa Shanahan, di ba? Pinipilit pa niya ang ibang tao na huwag kang kunin, pinipilit kang kumuha ng trabaho bilang isang delivery person. Dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na bigyan siya ng isang mahirap na oras ngayon, sinamantala ko ang pagkakataong gawin iyon. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Severin. Ang plano ko ay mag-alok na painumin siya, at pagkatapos ay umalis sa kalagitnaan para mabayaran niya ang bayarin. Hindi ko akalain na tataas ang mga bagay ng ganito. Noon ko lang nalaman na nagdala siya ng ilan pang mga tao para samantalahin ang mga librerang inumin, at nag-order din siya ng nakakabaliw na dami ng alak. Na para bang hindi iyon sapat na masama, mayroon siyang plano na lasingin ako at ay blackmail ako. Ipinaliwanag ni Severin ang sitwasyon at sa wakas ay sinabi. Ang hindi niya inaasahan ay ang bar na ito ay pagmamay-ari ng Draco Hall. Sa tingin ko hindi niya rin inaasahan na tatakas ako. Matapos marinig iyon ni Dayan, hindi niya maiwasang mapangiti. Masyado siyang matakot na gusto kang ay blackmail. Natutuwa ako na hindi ka rin pervert, kung hindi ay nahulog ka sa kanyang bitag. Nang makita ang magandang ngiti ni Dayan, hindi napigilan ni Severin na humakbang paarap upang iyakap ang kanyang bewang. Bakit ako maaakit sa mga malaswang babaeng iyon kung mayroon akong napakagandang asawa? Bakit mo ako niyayakap? Masama kung makikita tayo ng ibang tao ng ganito. Sabi ni Dayan. Hindi niya sinisi si Severin matapos malaman ang totoo, dahil alam niyang si Stanley ang may kasalanan at lahat ng nangyari sa araw na iyon ay maaring gawing leksyon para sa kanya. Kung ilang libong dolyar lang ang ginastos ni Stanley, mababayaran niya sana ang bill kahit na tumaas at umalis si Severin. Kung tutuusin, hindi naman siya mapipigilan na umalis kung ganoon nga, at hindi rin magiging miserable ang buhay niya tulad noon kung pinigilan niya ang sarili na sumuko sa kagustuhang saktan si Severin. Bukod doon, ang mga ikinilos ni Severin ay maaaring ipakahulugan bilang pagtulong sa kanya para mailabas ang sama ng loob niya sa lahat ng nakalipas na taon. Asawa kita. Masama bang yakapin kita? Kung sasabihin mong masama na makita tayo ng ibang tao ng ganito, ibig sabihin kaya kitang yakapin sa bahay kapag walang nakakakita sa atin. Nakangiting tanong ni Severin. Hindi ka ba magseryoso? Halika na, uwi na tayo. Nagmamadali akong pumunta at pumara ng taxi dito, buti na lang at naihatid mo ako pauwi sa kotse mo. Humiwalay si Dayan sa mga bisig ni Severin at tinapunan siya ng masamang tingin. Oo naman, ang aking magandang asawa. Pagkatapos mo, nakangiting naglakad si Severin, binuksan ang pinto ng front passenger seat para kay Dayan, at sinenyasan siya sa magiliw na paraan para makapasok siya. Ang kabaitan ni Severin ay nagparamdam kay Dayan, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Dragon Lake Vista. Nga pala, ano ang paalala na ibinigay sa iyo ng Hallmaster Larry kanina? Biglang pumasok sa isip ko ang tanong niya. Sagot naman ni Severin. Wala naman masyado, oo. Sinabi lang niya na may isang mahalagang tao na gusto niyang ipakilala sa akin bukas, kaya pinapante niya ako sa lugar ng tao para kumain. Masama ang pakiramdam ko kung tatanggihan ko sila. Sa katunayan, ang mga taga Brookbourne Mansion ang biglang nagpasya na imbitahan ang mga tao nina Larry at Draco Hall sa hapunan, at medyo nag-iingat ang Draco Hall dahil ang kanilang lakas ay nagpadala na ng mga alon sa buong Brookbourne Mansion. Dahil sa takot na baka may lihim na motibo ang Brookbourne Mansion sa pag-imbita sa kanila kaya nagpasya silang isama si Severin ang pinakamataas na pinuno ng Draco Deus Temple. Sa kabilang banda, nangako si Severin kay Sheila na gagamutin ang kanyang ama, kaya't pagkatapos itong mapag-isipan, nagpasya siyang pumayag sa kanilang kahilingan na sumama sa kanila. Naniniwala siya na kahit papaano ay magagawa niyang gamitin ang kanyang magandang relasyon sa magkabilang panig upang mamagitan ang mga bagay nang hindi ibinubunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Umalis ito nang hindi sinasabi iyon hindi mainam para sa kanya na ibunyag ang lahat na nabanggit na detalye kay Dayan, kaya ang simpleng palusot niya kanina. Matapos marinig iyon ni Dayan, tumango siya at sinabing, mukhang maganda.
Ang Draco Hall ay hindi na tulad ng dati, at kahit na ang mga first-tier na pamilya ay matatakot sa kanila. Mas maganda kung makakasama mo pa si Larry at makakilala ng mas maraming tao. Sino ang nakakaalam, baka handa silang magkaroon ng pabor sa atin kung kailangan natin ang kanilang tulong sa hinaharap. Life After Prison. Kabanata 324. Hindi napigilan ni Severin ang mapangiti ng alanganin, dahil lingid sa kaalaman ni Diane, si Larry at Blade pala ang gustong makasama niya palagi. Siya nga pala, masyado yatang nababalisa ang nanay mo. Mas mabuting ilipat ko sa kanya ang pera ng dote pag-uwi ko. Hindi naman ganoon kalaki. Sabi ni Severin matapos itong pag-isipan. Nako, hindi naman ganoon karami, sabi mo. 7,250,000 ang pinag-uusapan natin. Sa tingin ko mas nagiging mayabang ka ngayong mas marami kang pera. Medyo nakaramdam ng sarap si Diane sa kanyang puso nang marinig niya iyon. Hindi niya maiwasang idagdag. Siya nga pala, payag ka ba talagang magbigay ng dote para sa akin? Dahil sa mga pangyayari ngayon, sinabi nga ng nanay ko na ayos lang daw na magsama kami kahit na mga 4,2 milyon lang ang ibigay mo sa kanya. Ngumiti si Severin. Hindi bale. Bahagi rin ng pamilya ko ang mga magulang mo. Magaling ako dito basta't masaya sila, at bukod sa 7,2 milyon ay maning-manilang yan sa akin. Matapos tapusin ang kanyang pangungusap, idinagdag ni Severin. Maglilipat din ako sa iyo ng 4,2 milyon para mabili mo ang kahit anong gusto mo. Pero kailangan mong bumili ng kotse, dahil magiging abala para sa atin na magbahagi ng isang kotse. Kung mayroon kang isa pang kotse, magiging mas madali para sa iyo na pumasok din sa trabaho. Masyado kang mabait sa akin, honey. Naantig si Diane sa narinig at ipinatong ang kamay sa hita ni Severin. Ngunit kahit na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera na iyon, hindi ako marunong gumastos. Hindi ko akalain na balang araw ay magkakaroon ako ng ganito karaming pera noong nasa Shanahan ako, at ginugol ko ang nakalipas na 5 taon sa matipid na pamumuhay matapos akong maalis sa bahay. Ngayon ay hindi ko na kayang gumastos sa mga mag-agarang damit na iyon. Seryoso ang mukha ni Severin sa sinabi niya. Hindi ko tatanggapin iyon. Kumita ako ng pera para panggastos sa iyo, naaalala mo. Huwag kang mag-atubiling bumili ng kahit anong damit o bag na pumukaw sa iyong paningin. General manager ka na ngayon, at kung lalabas ka para bumili ng kotse, dapat bumili ka man lang ng Audi A8 na tulad natin. Sa ganoong paraan, makikita mo ang bahagi kapag lumabas ka at nakikipag-usap sa negosyo sa mga tao. Total, ikaw ang general manager ngayon. Sige, sige. Makikinig ako sa hobby ko at bibili ako ng kotse bukas ng umaga. Masaya ka na. Si Diane ay may matamis at kontentong ngiti sa kanyang mukha. Hindi nagtagal ay nakarating na silang dalawa sa bahay, at pagkabukas ng pinto ay tumakbo palabas ang 6 na magagandang bodyguard. Malinaw na ang kaunting galaw ay gumising sa kanila. Ang master at ang miss. Akala ko ba ibang tao? Hindi maiwasang mapangiti si Lily na nakasuot ng pantulog. Medyo gabi ka na bumalik ngayon, Master. Gusto ko sanang sumama kay Miss kanina, pero hindi niya ako pinayagan, at nag-aalala ako na masisisi mo ako kapag may nangyari sa kanya. Nahihiyang sabi ni Naomi. Malinaw na masama ang pakiramdam niya sa hindi pagpunta. Ayos lang. Maari mo siyang sundan ng palihim sa susunod na sasabihin niyang huwag kang sumunod. Nakangiting sabi ni Severin. Pero hindi ko naman kailangang magsama ng mga bodyguard sa tuwing lalabas ako, di ba? Hindi naman sa maraming tao ang ginawa nating magkaaway. Nilaybot ni Diane ang mata kay Severin nang marinig iyon. Nakangiting sabi ni Severin. Siguro hindi, ngunit ikaw ay isang magandang babae, at nag-aalala ako na maraming mga pervert dyan. Bumalik na tayo sa mga kwarto natin. Ayokong maging third wheel dito. Nagtawanan at nagdahilan ang mga bodyguard nang makita nilang nanliligaw si Severin kay Diane. Life After Prison. Kabanata 325. Maaari ba akong matulog sa iyong kama ngayong gabi, mahal? Hindi napigilan ni Severin na tanungin si Diane nang sabay silang umakyat sa ikalawang palapag.
Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dayan nang marinig iyon, at tumingin kay Severin bago sinabi. Pwede ka, pero bawal kang magpaligoy-ligoy pa. Amoy alak ka rin, kaya dapat kang maligo bago ka matulog. Tulad ng inuutos mo, mahal ko. Ngumisi si Severin at pumunta sa kanyang kwarto para maghanap ng bagong set ng damit. Hindi mapigilan ni Dayan ang mapangiti nang makita ang excited na tingin ni Severin. Pagkatapos maligo, inilipat ni Severin ang 4 na milyong dolyar kay Dayan, bago gumawa ng isa pang paglilipat ng 7 milyon kay Felicia. Nagtataka ako kung ano ang magiging reaksyon ni nanay kapag nakita niya ang pera. Hindi napigilan ni Dayan na mapairap ang mga labi nang matanggap niya ang abiso na inilipat ni Severin ang pera. Punong-puno ng tamis ang kanyang puso sa mga oras na iyon. Sa sandaling iyon, nakasuot siya ng napaka-sexy pink na suspender night dress. Nang tingnan siya ni Severin ay hindi niya maiwasang mapalunok ng palihim dahil alam niyang walang ibang suot si Dayan sa ilalim ng night dress. Sige, oras na para matulog. Napahiga kaagad si Severin sa kama pagkasabi niya noon dahil sa takot na baka mahalata siya ni Dayan na nakaugat sa kanya. Nako, hindi iyon naging hadlang sa kanyang isip na magkaroon ng mga ligaw na pantasya. Kung tutuusin, hindi madalas na makikilala ng isang tao ang isang magandang babae na tulad ni Dayan, ngunit naroon pa rin ito bilang kanyang asawa. Kung hindi dahil sa takot na baka magalit si Dayan sa kanya, hinayaan na niyang kumawala ang pagnanasa at sinuntok na siya nito. Ikaw ang pinakamahusay, honey. Nang makita ni Dayan kung gaano masunurin si Severin, hindi niya maiwasang humiga sa tabi nito, iangat ang ulo gamit ang isang kamay, at ngumiti bago hinalikan si Severin sa labi. Oh, hindi inaasahan ni Severin na magkukusa si Dayan na halikan siya, at nagsimulang umakyat ang kanyang dugo sa kanyang ulo nang tumingin siya sa kanya at naamoy niya ang mahinang halimuyak na nagmumula sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng puso niya, at naisip niya ang sarili. Ang pagiging maagap ba ni Dayan ay nangangahulugan na magagawa natin ito ngayon? Napuno siya ng pananabik habang iniisip niya ang sarili. Gayunpaman, hahayaan na lang niyang gumala ang mga kamay niya sa katawan ni Dayan nang gamulong ito palayo. Nang biglang sabi sabay ngiti ng nakakaloko. Oras na para matulog. Ang munting halik na iyon ay isang gantimpala para sa iyong mahusay na pagganap nitong mga nakaraang araw. Medyo nalungkot si Severin ng mga sandaling iyon. Siya ay talagang isang makulat na maliit na diwata. Ang pag-aapoy sa kanyang mga pagnanasa at pagkatapos ay pagbabalawala sa kanya ay halos katumbas ng pagpapahirap. Hindi niya maiwasang magtanong sa medyo dismayadong ekspresyon. Hindi ba maaaring tumagal ng kaunti ang gantimpala? O baka maaari pa nating gawin ito ng isang hakbang pa? Pag-usapan natin ito sa ibang araw. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin, ngunit namumula siya ng husto at mas bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Nako! Alauna na ng umaga at kailangan na nating matulog. Kailangan ko nang magtrabaho at bumili ng sasakyan bukas, kaya punong-puno ang araw ko. Nakaramdam siya ng sobrang hiya, at agad niyang hinayla ang mga kumot para matakpan ang sarili na para bang natatakot siyang makita ni Severin. Malamang na nagugat ang kanyang kaba sa katotohanan na naging ama niya ang kanyang anak bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong mag-date. Okay, honey. Matulog na tayo. Napangiti si Severin at hindi napigil ang dilaan ang kanyang mga labi. Ito ay sa malalim na dumalilimutang sandali para sa kanya. Sa liwanag ng kung paano umuunlad ang mga bagay sa pagitan nila, naniniwala siya na hindi magtatagal hanggang sa wakas ay magkakasama sila bilang isa. Bagamat ginawa nila ito isang beses 5 taon na ang nakalilipas, lasing sila sa buong sesyon at tuluyang nakalimutan kung ano ang nangyari nang magising siya kinabukasan. Life After Prison. Kabanata 326. Natural lang kay Severin na umasa sa ilang pagpapalagayang loob kay Dayan dahil ilang taon na rin ang nakalipas mula nang makasama niya ang isang babae. Malapit na ang deadline, kaya bakit hindi pa inilipat ni Severin ang dote pagkatapos kumita ng malaki ngayon? Pinipilit ba niyang i-delay ito para maiwasan niyang magbayad? Hinding-hindi ko siya hahayaan na makasama si Dayan kung hindi siya maglalabas ng pera. Walang tigil ang pagmumura ni Felicia nang marating nila ni William at Megan ang tahanan ng Shanahan. Pagkatapos,
Nakatanggap siya ng notification sa kanyang cellphone. Casual niyang dinampot iyon para sulyapan ang screen, at ang nakita niya ay labis na natakot sa kanya na siya ay nanlamig sa kinatatayuan sa sandaling iyon. 1, 2, 3, 4, 5, 5-0. Ang unang digit ay 7, ang pangalawang digit ay 5. At pagkatapos ay 5-0 pagkatapos nito. Maingat na binilang ni Felicia. Matapos makumpirma na 7.5 milyon nga ito, hindi niya napigil ang tumalon sa tuwa. Hahaha. 7.5 milyon. 7.5 milyon na. Malaki na ang nataman natin ngayon. Hayaan mo akong tingnan, nanay. Agad namang nagningning ang mga mata ni Megan sa narinig at naaga niya ang cellphone ni Felicia sa tuwa. Nagsimula rin siyang magbilang, at pagkatapos makumpirma na tama ang kabuuan, sumigaw siya. Nanay. Talagang 7.5 milyon ito. Si Severin ay isang lalaking may konsensya at integridad kung tutuusin. Hindi siya nagsinungaling nang sabihin niyang bibigyan kanya ng dote. Tuwang-tuwa si Megan. Siyempre. Maswerte siya at iyon lang ang kailangan niyang bayaran para makakuha ng napakabuting anak. Muling inagaw ni Felicia ang telepono mula kay Megan at napangiti siya. Sa kabila ng kanyang komento tungkol kay Severin, napakasaya niyang natanggap. Pera bigla. Hoy, nanay. Di ba sabi mo bibigyan mo ako ng pera para panggastos? Agad na napatingin si Megan kay Felicia na may pag-asa ng ngiti sa labi. Bakit ka ba nagmamadali? Gabi na. Sinulyapan ni Felicia ang kanyang anak, at saka sinabi. Huwag kang masyadong gumising bukas. Mamimili tayo. Nagpaplano akong kumuha ng mga damit at bag. Matagal na rin mula noong huli akong namili sa mga high-end na tindahan. Oo naman, nanay. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng 15,000 o higit pa kapag natapos mo na ang pamimili. Tuwang-tuwang niyakap ni Megan si Felicia at binigyan siya ng isang malaking smooch sa pisngi. Oh, hindi ito malaking bagay. Binalingan naman ni Felicia si Megan. Sige, 15,000 lang naman diba? Maaari ko itong ilipat sa iyo ngayon. Ahem, sasama ko rin bukas. Wala akong nasa isip, ngunit ang isang magandang pamangwit ay medyo magiging maganda na. Inalis ni William ang kanyang lalamunan mula sa gilid at binigkas ang kanyang kahilingan. Sige. Dahil pangingisda lang ang iniisip mo, bibili ako ng isa para sa iyo bukas. Bukas na sabi ni Felicia ngayong may pera na siya. Tumingin muli si William kay Megan at hindi maiwasang mapaalalahanan. Nga pala, Megan, huwag mong kakalimutan ang pastahan mo sa bayaw mo. Di ba sabi mo kikilalanan mo siya bilang bayaw mo at maghuhugas ng paa kung makakapagbigay siya ng dote para sa iyong ina? Nang marinig iyon, may mapait na ekspresyon si Megan habang nakakunot ang noo at nagpoprotesta. Pero tatay, ako ang pangalawang anak ng mga Shanahan. Hindi ko naman talaga kailangang hugasan ang kanyang mga paa, hindi ba? Nakakahiya. Well, ang iyong bayaw ay isang mapagbigay na tao, kaya sigurado akong hindi niya hihilingin sa iyo na hahawakan ang iyong dulo ng taya. May pagpapahayag ng nilalaman sa mukha si Felicia. Ang aking manugang ay ang pinakamahusay. Siya ay kumita ng $150 milyong sa isang araw, at walang maraming tao na maaaring kumita ng ganoong uri ng pera ngayon. Life After Prison. Kabanata 327. Hihihi. Ngayon pinupuri mo na siya. Naalala mo ba kung paano mo siya pinilit na iwan si Diane, at kung gaano mo siya minamaliit? Tumawa si William sa gilid. Sa tingin ko, ang gusto mo lang ay ang mga mayayaman. Nawala sa isang iglap ang ngiti ni Felicia nang marinig niya iyon, at galit siyang gumanti. Kalokohan. Wala namang masama sa pagiging mayaman, di ba? O sinasabi mo na ang ating anak na babae ay dapat magdusa? Gusto mo pa ba ang iyong pamangwit o hindi? Ano ang gagamitin mo para makabili ng mas magandang pamalo kung wala kang pera? Pagkabanta pa lang sa kanya ni Felicia gamit ang fishing rod ay agad itong tumahimik at nagtungo sa banyo para maligo. Lola, isinusumpa ko na sinabi ni Severin na ililibre niya ako ngayon. Sabi ni Stanley sa matandang babae pagkababa niya ng sasakyan at umuwi. Malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing,
Kung sinabi ni Severin na gusto kanyang ilibrera o order ba siya ng napakaraming mamahaling alak na iyon. Hindi naman siguro siya ang tipong mag-aaksaya ng pera para doon. Kung tutuusin, mahirap ang pinanggalingan niya, at kahit kumita siya ng malaki, hindi niya gugustuhin na gastusin ang lahat ng ganoon. At saka, hihilingin ba siya ng 4 na babae na sumama sa kanya? Ang mga salita ng matandang babae ay tila nagmumungkahi na nakita niya ang lahat, at hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya at magsabi. Hindi ko nasisilipan pa ang nangyari ngayong gabi, at wala akong pakialam kung sino sa inyo ang magsasabi ng totoo. Pero ang masasabi ko, ang pagbabayad ng 33,000 ngayong gabi ay higit pa sa sulit. Hindi napigilan ng medyo mabagal na si George. Nanay, sinasabi mo bang sulit ito dahil sa 50% diskwento? Sa tingin mo ba dahil lang ito sa 50% diskwento? Sumimangot ang matandang babae at medyo nagalit sa kanyang anak dahil sa hindi pagtupad sa pinakamababang inaasahan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi. Sulit ito dahil si Severin ay may magandang relasyon kay Larry, at maaari niyang makuha ang mga ito na magbigay ng napakalaking diskwento sa pamamagitan lamang ng pagsasabi sa kanila ng mabuti. Huminto sandali ang matandang babae bago nagpatuloy. Si Severin ay dapat magkaroon ng isang napakalapit na relasyon sa kanila kung makakakuha siya ng isang diskwento sa pamamagitan lamang ng paghiling sa kanila, lalo na't sila ay nag-iinuman sa labas hanggang gabi na rin. Sinabi pa ni Larry na tinatrato niya si Severin bilang kanyang sinumpaang kapatid. Sa tingin mo ba ay may maglalakas loob na apihin tayo sa hinaharap kung mayroon siyang ganoong uri ng relasyon kay Larry? Tama ka. Ang Draco Hall ay hindi na tulad ng dati. Isa na silang mabigat na puwersa para sa atin noon, at ngayon ay mas mabigat sila kaysa dati. Natauhan si George at hindi niya napigil ang mapangiti. Si Severin ay ang ating maswerteng bituin. Maaari nating samantalahin ang kanyang mga medikal na kasanayan upang magkaroon ng isang magandang relasyon sa mga malalaking kilalang tao na iyon. Sabi pa ng matandang babae kay Stanley. Nais kong mas kumilos ka ng maayos sa hinaharap at iwasan ang pag-provoke kay Severin ng walang magandang dahilan. Alam ko kung ano ang ginawa mo kay Diane noong nakaraan, at dapat magpasalamat ka na hindi ka niya sinubukan at pahirapan. Patuloy mo siyang ginagalit, wala akong magagawa kung sa huli ay patayin ka niya. Si Stanley ay hindi kapani-paniwalang nagalit sa kanyang narinig, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang sipsipin ang lahat ng ito. Halatang halata na siya ang itinayo ni Severin noong gabing iyon, at bukod sa napahiya siya ng husto, namamaga ang mukha niya matapos masampal ng malakas. Paano iyon hindi nagbibigay sa kanya ng hirap? Narinig mo ba iyon? Dapat mong ihinto ang pagpunta sa mga bar sa hinaharap. Sabi ni George habang nakatitig kay Stanley. Sige, dapat nating subukan at makatulog ngayon. Iniwan ito ni Catherine at naglakad na papunta sa villa na tinutuluyan niya. Nang wala na siya, pumunta rin si Stanley at ang kanyang mga magulang sa kanilang sariling villa. Hindi napigilan ni Cherise na mapag-alitan. Lalo nang pumanig ang nanay mo sa pamilya ni William. Masyado siyang bias. Sabi ni George. Ha, wala na tayong magagawa. Ngayong nakakuha na ng kapangyarihan si Severin at maayos na ang pamamahala ni Diane sa kumpanya, bumubuti ang negosyo ng pamilya natin at naging tubo ang mga pagkalugi. Sa tingin mo ba masisira pa tayo ng nanay ko? Napatingin si Cherai sa anak na may halong pag-aalala at hindi napigil ang magsalita. Masakit pa rin ba, Stanley? Ha? Ang tatay mo ang may kasalanan dito sa pagiging walang kakayahan niya. Ni hindi ka nga niya matutulungang makamit ang hustisya pagkatapos mong bugbugin ng husto. Nakatitig lang si George kay Cherish nang marinig iyon. Life After Prison. Kabanata 328. Kinaumagahan, maagang bumangon si Severin at hinatid si Diane sa showroom ng sasakyan bago pumunta sa tirahan ng mga Ballard. Dahil malapit nang dumating sina Larry at Blade, nagpasya siyang magtungo doon ng mas maaga dahil medyo malapit din ang pakikipag-usap niya sa Ballards. Gayunpaman, hindi niya inasahan na makakasalubong niya ang isang taong kilala niya pagdating niya sa pasukan. Well, titingnan mo ba iyan, Ginoo? Iyan na naman ang batang iyon.
Balak ko nang dalhin si Brad at ang mga lalaki para tagteren siya sa mga susunod na araw. Bakit siya nandito? Ang nagsalita ay si Hugo mula sa Emerald Cloud Gang, at higit sa 20 tao ng gang ang kasama niya doon. Nang suntukin niya si Severin noong isang araw at napagtanto niyang hindi siya kalaban ng lalaki, nagplano siyang mag-rally ng mas maraming lalaki para salakayin si Severin at tagteren siya hanggang mamatay. Kung tutuusin, hindi dapat pinabayaan ang mapangahas na pagkilos ni Severin na sirain ang pagkalalaki ni Hugh. Nagulat na lang nang sumulpat si Severin sa harapan nila. Kumunat ang noo ni Claude nang makita si Severin. Sa lahat ng lugar na napuntahan niya, kailangan lang niyang magpakita dito. Tumingin siya sa isang buffman sa tabi niya at sinabing, "Pumunta ka doon at patayin siya, Brad. Kukunin natin ang ilan sa iyong mga juniors para kaladkarin ang kanyang katawan palayo mamaya." Hinimas ni Brad ang kanyang mga kamao at ngumisi. Oo naman. Siya ay dumating sa isang perpektong oras. Ito ay magliligtas sa atin ng maraming problema mula sa paghahanap sa kanya kung saan-saan. Alam ni Hugo na mahirap kalabanan si Severin, kaya sinabi niya, "Sasamahan kita, Brad." Matigas ang lalaking ito. Matapos tapusin ang kanilang mga pangungusap, sumugod sila at inatake si Severin nang hindi hinintay na lumapit ito. Matigas. Siguradong mamamatay siya ngayon dito. Nakatayo rin sa gitna ng grupo ng mga tao si Hugh, na ninakawan ni Severin ng pagkalalaki. Bagamat wala na siyang gumaganang ari, ginawa siyang protector ni Claude ng gang dahil sa kanyang mga kontribusyon sa gang at sa sobrang halaga ng pera na naitulong niya sa kanila na kumita. Binigyan din siya ng kaunting special treatment. Higit pa rito, ang mga kakayahan sa pakikipaglaban ni Hugh ay nasa isang disenteng pamantayan, kaya naman dinala siya ni Claude nang dumating siya sa Ballards para sa piging sa araw na iyon. Hindi na kailangang sabihin, siya ang pinakamahina sa mga protector, at ang kakayahang sumama ay sapat na para sa kanya. Nakaramdam si Hugh ng kagalakan sa kanyang puso nang makita niyang malapit nang mapatay ang kanyang kalaban. Maglalakad na sana si Severin patungo sa gate nang may lumapit sa kanya na dalawang lalaki, at kitang-kita sa mga mata nila na nandoon sila para manggulo. Hihihi. Hugo ang pangalan mo, di ba? Ano bang problema mo? Mukhang nagkamali ang impyerno na ipaghiganti ang kaibigan mong walang bola. Mataray ng ngiti na tanong ni Severin at napatigil sa paglalakad nang makitang papalapit na ang dalawa sa kanya. Mamamatay ka sa pagkakataong ito, Brat. Matipid at walang awa na sabi ni Brad habang nakakuyom ang kamao na kasing laki ng sandbag at humakbang para suntukin si Severin. Nang makitang kumilos si Brad, hindi rin nagpahuli si Hugo at pinagsabay ang kanyang pag-atake mula sa kabilang panig. Life After Prison. Kabanata 329. Dalawang malalakas na lalaki mula sa Emerald Cloud Gang ang sumalakay mula sa magkabilang panig ng Severin, at ang kanilang mga kamao ay napuno ng isang mabangis na estilo ng pagsuntok, habang ang kanilang pag-atake ay matulin at mabangis. Ang kanilang mga galaw ay kakilakilabot at mahirap iwasan, at sino mang ordinaryong tao ay mamamatay sa isang iglap kung sila ay inaatake ng ganito. Gayunpaman, hindi nabigla si Severin sa kanilang pag-atake at nginisyan ang sarili. Sa halip na iwasan ang mga ito, kinuyam niya ang magkabilang kamao at pinatamaan ng suntok ang mga kamao ng mga umaatake. Isang mapurol at bahagyang nakaimik na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sa sumunod na segundo, lumipad ng ilang metro sina Hugo at Brad at sumuray-suray ng ilang hakbang bago nila mapatatag ang kanilang katawan. Pag! Nang makatayo na silang dalawa, nakaramdam sila ng sarap sa kanilang lalamunan habang bumubulwak ang isang bibig ng mainit na dugo. Ano? Nagkatinginan silang dalawa at hindi napigilan ang gulat. Hindi pa rin sumagi sa isip nila na hindi pa rin sila mapapantayan ni Severin kahit na inatake na nila ito ng magkatandem. Ang mas nakakagulat pa ay nagkaroon sila ng internal injuries matapos makatanggap lamang ng isang suntok. Si Hugo, sa partikular, ay malinaw na naramdaman na ang lakas ni Severin ay mas malakas kumpara sa kanilang nakaraang sagupaan. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Severin ay naging madali sa kanya noong nakaraang panahon at hindi man lang gumamit ng buong lakas. Ito. Ang isang matandang lalaki sa likod ni Claude ay bahagyang bumuka ang kanyang bibig sa pagkagulat. Samantala,
Ilang beses kumaibot ang labi ni Claude at lumubog ang ekspresyon nito. Mabagal na hakbang pasulong si Severin, ngunit napatras lang ng paunti-unti sina Hugo at Brad sa takot hanggang sa makabalik sila sa tabi ni Claude. Ipaubaya mo siya sa akin. Isang nasa katanghaliang gulang na babae ang nagpasya na tumayo at harapin si Severin pagkatapos pag-isipan ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder sa Emerald Cloud Gang, at ang kanyang lakas ay natural na mas malakas kaysa kay Hugo o Brad. Napakalakas ng batang ito. Kailangan natin siyang patayin kung hindi, magiging malaking banta siya. Sabi ni Hugh kay Claude. Pagkatapos ay tumakbo siya para tingnan si Hugo, nagtatanong. Ayos ka lang ba, Big H? Malungkot ang ekspresyon ni Hugo. Masyado siyang malakas. Kung gumamit lang siya ng kaunting puwersa, nabali sana ang buong braso ko. Nagulat si Hugh sa narinig dahil alam niya ang lakas ni Hugo at Brad. Talagang nakakatakot marinig na hindi sila tugma ni Severin kahit na sabay-sabay silang umatake sa kanya. Sa kabutihang palad para sa kanila, gayunpaman, ang pinakamalakas na individual ng Emerald Cloud Gang ay nandoon. Dahil hindi kaya ni Hugo at Brad ang gawain, ang iba pang malalakas na individual ay makakaharap din kay Severin. May savior. Nandito ka na. Nang akmang hahakbang pasulong at gagawa ang nasa katanghaliang gulang na babae, nagkataong lumabas si Sheila mula sa pasukan at tuwang-tuwang tumakbo papunta kay Severin. Anong impyerno? Nalaglag ang panga ni Hugh, pati si Hugo. Sumimangot ang babaeng nasa katanghaliang gulang at mataktikang umatras. Perpektong tiyempo. Gusto sana kitang hanapin, pero ikaw ang pumunta para hanapin ako. Tumakbo si Sheila at nagkusa na hawakan ang kamay ni Severin habang nagtatanong. Namiss mo ba ako? Life After Prison. Kabanata 330. Hindi nakaimik si Claude. Ano sa impyerno ang nangyayari dito? Boyfriend ba ni Severin Sheila? Wala akong narinig na may boyfriend si Sheila. Hindi ba siya demanding na babae na minamaliit ang maraming mayayamang bata? Bakit siya mai-inlove sa lalaking kalalabas lang sa kulungan? Umasim ang mukha ni Claude nang pumunta kay Hugh at mahinang nagtanong. Sigurado ka bang pinsan lang siya ni Queenie? Ilang beses na kumaibot ang labi ni Hugh at nag-aalangan niyang sabi. Sigurado ako noon, pero hindi na ako sigurado ngayon. Kung tutusin sa sitwasyon ngayon, hindi siya mukhang hindi galing sa magandang background. Kung nobody siya, bakit siya kilala ni Sheila at yayakapin ng ganoon? Medyo nakaramdam ng inggit si Hugh nang sabihin niya ang lahat ng iyon. Kung tutusin, kung makakakuha siya ng kasintahan na tulad ni Sheila, ang kanyang kagandahan ay pangalawang kahalagahan, ang kanyang background lamang ay magbibigay daan sa kanya upang tamasahin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ng walang labis na pagsisikap. Si Hugo at ilang iba pang mga lalaki ay naiinggit din. Siguradong maswerte ang batang ito. Kudlit. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, may nangyaring mas hindi kapani-paniwala. Itinulak ni Severin ang kamay ni Sheila at sinabi sa kanya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Miss Sheila. Nandito ako dahil pumayag akong gamutin ang tatay mo, hindi dahil namiss kita. Itinulak niya siya palayo. Natigilan si Hugo at inisip kung tulala si Severin. Bakit hindi magugustuhan ang isang cute na babae na may malalaking suso at magandang figure? Ang hawak ng isang magandang babae ay parang pagpunta sa langit, at si Severin ay isang hanggal na itulak siya palayo. Ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanang hindi nagalit si Sheila. Namula ang pisngi niya at nahihiya niyang sabi. Sige, alam kong nahihiya ka. Naiintindihan ko kung bakit mo ginawa ang dahilan. Halos mawala ng malay si Severin, dahil ang kanyang mahusay magsalita ay wala sa mundong ito at tila hindi niya alam ang kahihiyan. Sa pagkakataong iyon, naging magulo ang puso ni Severin nang hindi niya naalala ang halik ni Sheila sa kanya noong nakaraang gabi. Kilala mo ba siya, Miss Sheila? Nandito ba siya para bisitahin ka? Humakbang si Claude at bahagyang ngumiti habang magalang na ikinulong ang mga kamay kay Sheila. Bahagyang ngumiti si Sheila. Oo naman, hihihi. Pinapangarap ko siyang lalaki. Hindi ba halata? Marahas na umawang ang bibig ni Severin. Kailan ako naging pangarap mong lalaki? Huwag ka sanang magsalita ng kalokohan, Miss Sheila.
Ilang araw pa lang kitang kilala. Babae ka, at anak ka ng mga Ballard. Ayokong masira ang reputasyon mo kung ipagkakalat ng mga tao na ganyan ang mga sinabi mo sa akin. Humakbang si Severin at pinaalalahanan siya kaagad. Parehong lihim na sinumpa ni Hugo at Hugh si Severin sa kanilang mga puso. Ibinabato niya ang sarili sa kanya, pero sinusubukan pa rin niyang makipaglaro dito. Ito ay lubos na kasuklam-suklam sa kanilang mga mata, at silang dalawa ay labis na naiinggit. Bagamat nawalan na ng gamit si Hugh sa kanyang pagkalalaki, naiinggit pa rin siya sa tuwing makakakita siya ng batang munting dilag. Anong kinatatakutan mo? Hindi ako natatakot. Tsaka reputasyon ko ang sinisira, hindi sayo. Dahil sa sinabi ni Sheila, muling natahimik si Severin. Napakahalaga ng reputasyon ng isang babae, lalo na't ako ay isang lalaking may asawa. Magiging masama para sa iyo kung alam ng lahat na ang isang babaeng tulad mo ay interesado sa isang lalaking may asawa. Paalala ulit ni Severin sa kanya. Nako, parang wala pa ring pakialam si Sheila. Hindi ako nababahala sa lahat ng iyon. Para sa akin, ikaw ang pinakakahanga-hanga at pinakagwapong lalaki, at wala akong pakialam kung kasal ka man o hindi. Pinili kita, kaya hindi mo ako maaaring pretuhin ng masama. Ako. Hindi alam ni Severin ang sasabihin. Siya ay napaka hindi makatwiran at walang pag-aalinlangan tungkol sa panggugulo sa kanya. Nang makita ang walang magawang ekspresyon ni Severin, tinakpan ni Sheila ang kanyang bibig at humajejek habang iniisip ang sarili. Maaga o huli, makukuha ko ang puso mo sa aking alindog.